lalawigan ng Bulacan. Kasi po, board member pa lang po ako. Naglilip na kami. Kasama ko si Wayne Oson. Board member pa lang po ako. Nag-vice governor na ako, mahapa rin. Ngayon, active na ako, mahapa rin. Yan po ang problema ng Bulacan. Ngayon, tinanong mo sa Bulacan, di ba? Kahapon nga nag-usap-usap pa ng presidente, lunch kami. Ultimo sa United Arab Emirates, di ba, sa ibang bansa, nagulat sila. Nagpapakasas nila. Yung iba hindi sunod sa design ng bahay nila. What is that? Climate change. Hindi ba? Ngayon nagulat yung ibang bansa. Yung ibang bansa hindi binahana. So now we need action to that. Pagsapit ng 2025, nag-create tayo. We created ECO 16 plus P series of 2025. Naman ang nagpapalakas ng accountability sa pamamagitan ng required review at documentation ng mga plan control projects. Ngunit, nakita natin na hindi pa rin sapat ang review niya o hindi lamang kailangan ng isang formal at sistematikong mekanismo ng koordinasyon. Kapag natin may review, kung wala tayo review, coordination. Ano yung review mo? Para ka nag-aaral sa eskwela, wala naman naging topic, tapos may review ka, tapos may exam kinabukasan. Ano yung sabi mo? Nothing. Parang ganun. Kaya po sa pamamagitan ng EO 22, years of 2025, dilikhan po natin, ito po mahalaga, dilikhan po natin ang Provincial Infrastructure Coordinating Council. Tayo na mismo. At nag-require sa National Government Agency at contractors na magkaroon ng maayos at systematikong koordinasyon sa provincial government bago at habang pinatutupad ang kanilang infrastructure projects dito sa aming lalawigan. At upang hindi lamang itong maging mamisang-misang koordinasyon sa pamamagitan ng EO 23 series of 2025, in-institutionalize natin ang system of mandatory coordination, monitoring, validation, and acceptance of the national government infra projects being implemented in the province of Bulacan. Para po taro lahat. Ang layunin ng mga ito ay malinaw. Magkaroon ng isang sistema upang ang provincial government ay properly informed, consulted ng mga proyektong ipatutupad sa loob ng Bulacan. Kaya magkaroon ay nakita pa natin ang problema ng kakulangan sa koordinasyon. Ang sagot ko po, oo, kakulangan sa koordinasyon. Hindi lang natin ito nakita. Gumawa tayo ng mga konkretong hakabangan upang itama. Huwag po at yung gawain natin para maging maayos. Hindi ko inaangkin na perfecto ang aking pamumuno. Ako ay sisipitaw lang na atangan ng hindi magkarilong responsibilidad. Hindi ako palaging pulitong magsalita. Frank ako, may pagkakataong hindi ko agad na
segundong sagot sa isang viral clip. Mas makatarungan tingnan natin ang aming ginawa at ginagawa bilang gobernador. Sa mga taon ng aming paglilingkod, araw-araw nating hinaharap ang mga tunay na problema ng Bulacan. Pagbaha, disaster response, kalusugan, pamulod sa mga ating mga pamulod hospital, kabuhayan, agrikultura, edukasyon, infra, pangalaga sa kaligtasan, kapakanan ng bawat pamilyang Bulakenyo, ang dami-dami po. At kung makikita nyo, thousands of people here coming from our office, in our office, here in my office, coming from different places in Bulacan. Grabe, lalo na po sa Fingers Day ko, ang daming dumadaing. Kung sa isang pagpanayan, o doon sa isang pagpanayan, ito po, hinabi naman, hinisi ko daw ang tao patungkol sa suluran ng tahan. Masama po ba na mabanggit ang isang leader ang shared responsibility ng bawat